Hello guys, so sa video na to ipapakita ko sa inyo ang storage box setup ng ating client. Complete package po siya. Meron siyang airstone, large capacity internal filter, and meron din siyang manual tank bottom cleaner. And meron din siyang kasamang mga hides, 12 pieces in total. And nilagyan ko na rin siya ng photos sa labas. At ngayon papakita ko sa inyo kung paano linisin at paano mag-function yung filter saka yung manual cleaner. Simulan natin dito sa large capacity internal filter. So kada isang device meron siyang sariling control valve. I-off lang natin muna yung sa internal filter. Then tatanggalin na natin tong pipe na nakakonekta sa air pump. Ngayon iangat na natin yung filter mula sa tubig. So habang inaangat siya, takpan lang yung butas ng inlet para hindi siya mag-backflow. Ngayon titingnan natin ang loob ng ating filter. Last time na nilinis ko to is 20 days ago. And napansin ko na mahina na siyang lumigo. So ideally, linisin siya every 15 days. Para madaling linisin ang filter, gumamit lang kayo ng planggana. At gamit ko lang dyan is yung tubig mula sa gripo. Direkta lang yan. Ganyan lang siya linisin, piga-pigayin lang mga ilang beses. Tapos ang ginagawa ko, tinatabi ko yung mga maduming tubig dahil magandang pandilig yan sa mga halaman. At ayan po itsura ng filter kapag malinis na. Bandawan din ng ilang beses yung ating filter medias. Make sure lang na i-drain siya na maigi. Pagkatapos linisin yung foam filter, pwede na siyang ibalik. So make sure na nakalapat siya sa ating mga filter medias. Ang susunod natin gagawin is linisin yung mga natirang dumi sa ilalim ng ating tank. Para dyan, gagamitin natin ang ating manual bottom cleaner. Since ground level lang ang storage box setup ni client, hindi gagana ng maayos kapag ginamitan ng siphon pump. Sa mga interesado pong magpagawa ng ganitong setup, i-message nyo lang po ako sa aking FB page. Pagkatapos gamitin ang ating cleaner, ganito lang po siya linisin. Para maalis ang foam filter, itaktak nyo lang po sa isang tabo. At piga-pigayin lang sa tubig na ilang beses. Dahil kulay puti ang ating storage box, kitang-kita ang mga dumi sa gilid.
Para dyan, gumamit lang ako ng lumang plastic card. Sa pag water change, gagamit lang po tayo ng tabo. So 30% water change lang. Matapos alisin ang lumang tubig, papalitan din natin ng 30% ng bagong tubig. Sa bagong tubig ay dapat nakaimbak ng at least 48 hours. Kapag nasa tamang level na ang tubig, ay pwede na nating ibalik ang ating internal filter. Ilubog lang ang filter na walang takip at saka siya takpan habang nasa ilalim ng tubig. Siguraduhin lang nakalapat ang lahat ng gilid at walang hangin sa loob ng takip bago ilak. At pwede nang ibalik ang tubo na galing sa air pump. At sa uli, bubuksan lang uli natin ang ating air valve. Tandaan lang na ang mas malakas na flow rate ng hangin ay mas malakas ang higop. Kung sobrang lakas ang higop, posibleng mahigop niya kagad ang mga sinking pellets. Kaya dapat ay nasa gitna lang siya, hindi masyadong malakas, hindi masyadong mahina. Katulad ng filter, pwede ring i-adjust ang lumalabas na hangin sa air stone. At ganyan lang po kadali pag-manage ng ating storage box setup para sa ating crayfish. 30% water change every 7 days at linis ng internal filter every 15 days. Available po ang ating internal filter at ang ating manual cleaner sa ating Shopee account. Maraming salamat sa panonood and we'll see you again on the next video.